Kamusta, Leo? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang dapat simulan sa taong 2025 ng mga Leo. Para sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin nyo rin yung video na ano ang dapat nang iwan sa taong 2024. Itong una mong card na dapat mong simulan ay isurrender. Yung mga bagay na alam mong may hirapan kang i-let go. Kailangan mong magtiwala sa may likha para sa ikakabuti mo. At saka huwag din panghinaan ng loob. Itong next card naman ay nagsasabi na anuman yung dumating na bago sa buhay mo ay mapapangalagaan mo pa din. Kahit na wala ka sa mood or maapektuhan man yung feelings mo, alam mo pa rin sa isip mo na kailangan mong makatulong sa kapwa mo. Hindi man financial pero yung pakikisimpatya. Itong card naman na ito ang nagsasabi na magtiwala ka sa purpose ng buhay mo. Mahirap man maipaliwanag yung mga sitwasyon na nangyayari sa buhay mo, pinapakita pa rin ng universe na importante ka, hindi ka nakakalimutan. Itong card naman na ito ang nagsasabi na anuman ang opinyon ng iba, importante pa rin yung nakikita mo sa sarili mo, yung pakiramdam mo. Lahat tayo ay patas, pantay na tinitingnan ng Diyos or ng universe. Importante na pahalagahan ng sarili anuman ang komento ng iba. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung sa person mo ito o ikaw. The Judgment in reverse, 5 of Pentacles, 4 of Cups. Pinapayuhan ka dito ng cards na huwag mong intindihin kung ano yung sinasabi ng iba at saka kung merong pagbabago mangyayari, tanggapin mo ito. Sikapin na ang simulan mo sa taong 2025 ay yung maging masaya ka sa mga bagay na pinipili mo. At saka pinapayuhan ka rin ng cards na huwag kang malungkot sa akala mo lang. Karamihan sa atin, nilalabanan yung takot, sumusugal, para hindi masayang yung oportunidad na dumarating. Kailangan ito din yung gawin mo. Kailangan ng growth, tsaka pagkakamali para maging aware ka na sa situation sa paligid mo. Sa career, ang ilan sa inyo, yung parang walang pagbabago sa career mo. Pero dito sa mga cards, kailangan yung pagbabago magmumula sa iyo. Yung aralin mo, yung career na tinatahak mo or negosyo. Kasi sa trabaho, hindi ito yung tamang panahon para magpalit. Kahit na bored ka na or hindi na sustain yung pangangailangan mo sa trabaho. Kasi itong mga problemang dumarating sa iyo sa karir mo o negosyo ay hindi pang matagalan, merong solusyon. Ang ilang single, sinasabi mo lang na ready ka nang makipagrelasyon, pero ang totoo ay hindi mo nakikita yung sarili mo na may karelasyon. Pero ang advice ng cards ay ipagpatuloy mo yung buhay mo kasi hindi pa ito yung timing para dumating yung the one.
Ang ilan na nasa relationship, hindi ka nagtitiwala sa person mo. Pero yung person mo, ang gusto niya, ma-appreciate mo siya. Kaya tuloy pareho kayong malungkot. 4 of Wands, 8 of Cups, at 7 of Wands. Sa mga cards na ito, ipinapakita nyo sa bawat tao na okay ang relationship nyo, happy kayo pareho, happy ka sa buhay mo, single ka man or nasa relationship. At kapag merong nalalaman yung ibang tao patungkol sa iyo, nagtataka sila kasi wala sa imahe mo. Ano man ang naririnig mo sa ibang tao, protektahan mo yung sarili mo, yung family nyo, at ang person mo. Ano man ang problema sa sarili mo, sa buhay mo, or sa person nyo, sa family nyo, hindi mo na kailangan pang idetalye sa ibang tao. At base sa mga cards na ito, ang dapat mong simulan sa taong 2025, ang isa pa ay yung ikaw yung mag-control ng situation. Sa financial naman, di ba nabanggit nga na pansamantala lang yung problema mo. Nagiging maayos na yung daloy ng financial mo. Merong pangmatagalan at meron ding financial na panandalian. Kasi meron kang kakumpetensya sa negosyo mo o kaya sa career. Pero ang importante yung pagsusumikap mo na malagpasan yung mga challenges at saka yung matugunan yung pangangailangan mo sa financial. Kasi soon, magiging financially stable ka at saka successful. Basta ang intindihin mo yung dapat mong gawin. Para sa ilang single, kung gusto mong maging single na lang habang buhay o kaya magkaroon ka ng karelasyon, importante yung pakikipagkapwa-tao. Pero syempre, may mga potential person na hindi ka makakasundo, pero isa na rin yun sa step na para malaman mo kung ano yung gusto mo sa relasyon at saka magiging kaibigan. At saka maging pasensyoso rin. Kasi yung potential person ay makikilala mo. Yung next na makakarelasyon mo. Nakapareho mo ng goal at saka merong pagpapahalaga. Makaka-attract ka or magkakaroon ka ng strong at healthy na relasyon. Dahil na rin dyan sa pakikipagkapwa-tao. Sa mga nasa relationship naman, ang ilan sa inyo, sinisikap mo na mapatatag ang relasyon nyo ng person mo. Kahit na ang ilan sa inyo merong issue na hindi mo alam kung hanggang huli ay kayo. At ang advice ng cards ay maging open at saka maging honest sa pakikipag-communicate mo sa person mo para ma-overcome niyo yung iba't ibang challenges sa relasyon. Ito naman yung message or feelings ng person mo na pwede ring ipakita kung ano yung feelings mo. Ito yung pakiramdam ng person mo na kapag kasama ka niya, nakakapag-relax siya. Pero may mga panahon na may nasasabi siya sa iyo or nagagawang mali na hindi niya ito sinasadya. Pinagsisisihan din ito ng person mo na balang araw mapatawad mo rin siya sa mga nasasabi niya or nagawa sa iyo. Dahil nga sa iba't ibang challenges, nagkakaroon na ng negatibong kaisipan yung person mo na tingin niya hindi kayo para sa isa't isa. Nakadalawang cards na merong person na inabandon na yung relationship dahil nga sa may sitwasyon na nakita. Ito yung nag-trigger dun sa person na para tapusin ang relasyon. Alam ng person mo na nasaktan ka rin sa mga aksyon na nagawa niya kasi yung person mo ganun din.
Gusto niyang ikwento sa'yo or sabihin yung totoo niyang nararamdaman or kung ano yung nangyari nung mga araw na hindi na kayo magkasama. Maybe ikaw ito o yung person na kahit na ganito yung nangyari sa relationship niyo, yung pagmamahal nananatili. Nagkaroon ng misunderstanding yung relasyon nyo. Pero base sa mga cards, mareresolbahan nyo ito lalo na kung pareho pa kayong available. At saka ang advice pa ng cards, ano man yung problemang kinakaharap, huwag basta mag-give up. Ipaglaban yung relasyon. Importante rin na pag-usapan kung ano yung dapat nang tapusin at saka ipagpatuloy. Hindi yung umaalis agad sa relasyon. Itong cards na ito ang nagsasabi na simulan ng i-let go yung mga bad habits o kaya yung pagiging materialistic. Kung hindi kaya kasi mahirap naman biglaan, unti-unti mong baguhin yung sarili mo na para sa ikakabuti mo. At saka simulan din yung taon na 2025 na lakasan mo yung loob mo. Hindi pwedeng hindi nasusolusyonan yung mga problems kasi yung hindi mo natapos ay magbabalik muli sa ibang panahon or parte ng buhay mo. Para hindi ito magpalito sa present or future na buhay mo. Ang ilan sa kalusugan, kung nakakaranas ka ng mental health issue, kailangan mo na itong ipatingin. Kailangan ng balanse kasi hindi nakakabuti yung sobra. Kailangan ng self-control para yung kalusugan mo ay mananatiling healthy. At saka bawasan din yung sobrang dami ng gawain. Magkaroon ka ng time sa sarili mo. Para sa ilang single, mag-ingat na hindi ka matrap sa toxic na connection. Kasi merong person na makakarelasyon ka pero pagkatapos nun parang walang nangyari, wala nang paramdam. Hindi mo kailangan mag-focus sa ganitong relasyon kasi yung tamang tao ay darating sa iyo. Ito yung final card mo, Ace of Wands. Ibig sabihin nito guys, meron ka ulit bagong sisimulan, magandang pagkakataon na ibibigay sa iyo ng universe na may malaking pagbabago sa buhay mo. At saka, yung pagiging matagumpay, hindi mo kailangan yan hintayin sa iba kasi nakadalawang cards ka na sa'yo magsisimula lahat. Yung tagumpay, kasiyahan o kaya kalungkutan, ikaw yung may control. Yung pagbabago mangyayari sa buhay mo ay merong positive impact sa buhay mo. Ang ilan na nasa relationship, pinapakitaan ka ng hindi maganda ng person mo kasi ayaw niyang ikaw yung magpakita ng hindi maganda sa kanya. Pero base sa cards, hindi ka nagpapatalo sa person mo. Kaya ang ilan sa inyo, ikaw yung naghahawak sa relationship nyo, kaya nagtatagal ito. At ang advice ng cards para yung relasyon nyo ay maging happy, kailangan nyo mag-usap ng person mo para maiwasan yung tensyon o kaya pagkalito. Ito na yung tamang panahon para sa ilan na nasa relationship na para suriin yung relasyon nyo ng person mo ng honesty at saka may clarity. Para yung relationship nyo ay maging healthy at saka may fulfillment. Merong potential person na sasabihin na kung ano yung nararamdaman sa iyo.
At saka, di ba merong person na nag-abandon na sa relationship, nagkakaroon ng pagsisisi yung person na sana trinato kanya ng tama. At ang nakikita niyang dahilan kung bakit meron kayong problema kasi pareho pa kayong immature. Para sa mga single ito, na merong potential person na hindi mapigilan yung feeling sa iyo, ayaw niya nang maging malapit ka sa kanya. Kasi baka may biglaan siyang masabi. Ayun, kasi mahal ka nung person na ito. Nahihiya pa itong person na ito na kontakin ka o kaya yung makausap. At yung person, sinasabi niya sa sarili niya na tama yung ginagawa niya, alam niya yung ginagawa niya, pero may mga relasyon na pinakita sa cards na kailangan ng pag-uusap. Hindi pwedeng isa lang sa inyo yung nagdidesisyon. Para pareho na kayong makamove on nung person. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Taurus, Sagittarius, Scorpio, Pisces. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan mo or letra ng pangalan ng person mo. S, X, L, G, F, C, I.